Panibagong araw po tayo mga kalingap. At dito nga no, talagang mainit ang mga usapin dito sa Team Kalingap about po nga kay Kapeste, no mga kalingap, kay Kapeste na ayun, nagmamalaki po siya mga kalingap na nagsabong daw po sila ni Biran, no, yung tatay na magaling ni Tikyo mga kalingap, na katunayan na talagang sabungiro, no mga kalingap, kasi nga di ba na ano na rin po ito na tawag dito, napag-usapan na rin po ito about po yung sa mga sabong-sabong, di ba mga kalingap. So dito, napatunayan natin na nagsasabong nga talaga itong tatay ni Tikyo mga kalingap, si Biran. At ayun nga no, yung pagpunta nga doon, ang meet and greet sa RTC nila Kuya Bal at ni Kapiste, kaya nga pala hindi nakapunta itong si Kapiste mga kalingap, ay napatunayan na nag-derby daw po sila mga kalingap at nag-outing, no, nag-swimming. Nakita niyo naman po, di ba? May upload po itong si Kapiste, pero wag niyo na pong panoorin mga kalingap, no. Kasama po ang Family Batalero mga kalingap. So ibig sabihin, may mga tao talaga na nasa likod nila at nagsusulsol, no. Siguro ano yun, nabago ang lakad kasi in-advise naman talaga siguro ng abogado nila na wag nang pumunta. No, kasi mukhang ganun ang balita ko, magaling na yung lawyer na nakuha nila. At siguro siyempre ang mga lawyer naman, pag alam nilang hindi ka pa kailangan pumunta, sasabihin man niya na ako na po muna ang bahala. Siyempre, nandoon naman, andito na sila sa Daet, no, sa bahay nila ni Beyonce. Wala mang ibang puntahan dito pag mabuburing ka lang, pag nasa loob ka ng bahay nila Beyonce. Talagang gagawin mo, mag-outing kasi dito sa Daet, ang daming pwedeng puntahan. Pwedeng mag-isla o sa mag-island hopping, pwedeng mag-ilog, pwedeng magbagasbas. Marami pwedeng puntahan. Yun nga, sabi mo nga Kalingap May na siguro wala na silang maisip na gagawin, nagsabong, no? Mahirap yung dapat hindi nilang sinabi magsabong kasi anong sasabihin yan? Yung pera ng binigay sa mga batalero pinangpusta sa sabong. Pangit tingnan, pangit panuurin na yung mga blessing na binibigay baka naipusta sa sabong. No? So, dapat hindi na lang sinabi. Isa na dito po itong si Kapiste na to mga kalingap, no, na talagang nandito sa pamilya ni Batalero Family para mangsulsol mga kalingap at dinadala sila sa kapahamakan, no. Hindi naman Alam mo, ang mahirap lang dyan, kung sinabi yan talaga ni Kapiso na nagsabong sila ni Biran, ibig sabihin, binuking niya si Biran na sabongero. Ibig sabihin, mapapahamak dito ang tatay ni Beyonce. Dahil nga sa pagsabi niya, nagsabong sila. Naku, mahirap ito. At dito guys, sa bandang huli, nung araw kasi na yung lumabas yung issue tungkol sa sabong-sabong, maraming nambabas kasi nga sabi, wala na ngang trabaho. Ba't nagsasabong pa? May nagko-comment, yung pera ni Beyonce pinangpupusa sa sabong. Nako. Mapapahamak, no? Mababas. Alam mo, mababas sila dahil lang din sa kanilang mga supporters. Kagaya nito. Sabi ko nga, mas mainam pa, hindi na binanggit yung tungkol sa sabong. Kaso lang, kung talagang dinahilan na hindi nakarating sa korte, hindi nakasipot dahil nagsabong. Ako, pag nalaman pa yan ng korte na ang pinuntahan mo, imbis na pumunta sa husgado, nagsabong ka, baka lalo pang magagalit. sila dinadala ni Kapiste sa sa maayos na buhay. Dinadala sila ni Kapiste sa kapahamakan mga kalingap. At ayan nga, na-impluwensyahan na nga, 'di ba, si Tikyo, no? Na-impluwensyahan na si Tikyo ng kasamaan ng ugali mga kalingap. Kawalang respeto sa taong tumutulong sa kanila, 'di ba? Tungkol naman sa kay Beyonce, no? Alam mo si Beyonce may edad naman na yan eh. May isip naman na yan. Dapat mag-isip din si Beyonce ng husto, no? Huwag siya magpadala sa mga solsol. Kasi yung ginawa niyang ginayagaya ang boses ni Kuya Val,
Maraming hindi sang-ayon eh. O sabihin na natin na nagkaproblema na kayo ni Kuya Bal, pero yung gaya-gayahin mo yung boses ni Kuya Bal sa live, parang ang pangitinan, tapos si Kuya Bal senior na. Si Biancy napakabata. Gaganyanin mo na ko. Sa ating mga Pilipino, di ba, sa kaugalian nating Pinoy, nako, magagalit yung mga lulot lula. Kapag ikay hindi marunong gumalang sa matatanda. Totoo. No? Sa ating mga Pilipino, ayaw ng mga nakakatanda na ganyan ang ugali. So sana si Biancy, huwag siyang makinig sa solsol. At kunting kunting pihit pa. Pasensya ng konti. Kasi nga, ang kaharap, ang ginagayahan mo ng boses, magsisenior na yan eh. Tapos ikaw, wala ka kabata-bata pa. Ngayon, mahal na mahal nila itong si Kapiste. Bakit anong nagawa ni Kapiste sa inyo? Noong panahong naghihirap kayo? Siyempre, pinagtanggol daw sila. Alam mo, ganito man lang yan eh, di ba? Nung time na binaba sila, sinasalo sila nito. Sinasalo sila ng antay. Kaya, tuwang-tuwa din sila. So, gano'n na lang yung tiwala nila. Kung magano yun eh, sama-sama na sila eh. Sama-sama na sila. Anong nagawa ni Kapiste sa inyo? Kilala ba kayo niyan? Bataliro family, kilala ba kayo ni Kapiste? At ngayon bakit mahal na mahal nyo itong si Kapiste? At kung ano yung sinasabi ay ginagaya mo din? Kung ano yung sinasabi ni Kapiste ay talagang sinusunod mo din, Tikyo? Katulad yung paggaya-gaya ng boses ni Kuya Bal. Yan ba ay tama, mga kalingap? Tama bang gawain yan? Para sa akin, hindi nga tama. No, na pang ano na kasi yun eh, no? Parang napaka-pangit. No? Makita ng tao na nawawala na talaga yung respeto sa katulad nitong bata, katulad ni Biancy na kung saan nag-aaral pa, hahanapan sa dito ng saan yung natutunan mo sa school. Saan yung magandang asal na itinuturo sa iyo ng school, hindi mo talaga nadala. So dapat talaga mag-ingat din si Biancy sa live kasi alam ko naman, nagawa naman niya yun. No? Sa observation ko lang ha, sa dininan ko kasi nagawa niya yun dahil may nagsulsul eh, na para bang gayahin mo, asarin mo. May sulsul yun. Hindi man yun gagawin kung wala nagtuturo. Dito sa ginagawa ni Biancy, sa ginagawa ng nanay ni Biancy, ako sa totoo lang, nakikita ko sila noon nung binablog pa yan ni Kalingap Rob kasi kasama ako. No? Kasi kasama kami. Tatlong itlog. Hindi man ganyan si Biancy. Sobrang, sabi nga, hindi makabasag pinggan. Sobrang mahiyain. Alam mo, pag natutukan mo ng camera yan, sabay tagilid yan, sabay takip ng bibig niya eh. Pag nagtatawanan kami, matawa mo yan, pero nakatapik ang bibig. Pero ngayon, iba. Na-observe din. At saka sabi din ng ibang viewers, ako na-observe ko din na nabago din talaga. Dahil nga, may mga taong sumusuporta at may mga taong nagpapayo sa kanila. Oo. Ng isang babaeng hindi mo alam noon ay napaka-hinhin, magalang, walang imik, pero ngayon grabe mga kalingap. Nasa kanila na lahat ang mga ano eh. Yung umalis sa kalingap ng mga reaktor. Oh. Siyempre, may mga kontak yun kay Biancy. Oh. Tatawag yun. Mag-a-advise. Oh, di ba? Susundin din ni Biancy. Kasi nga mayroong nagpapalakas loob sa kanila. Ang tanong, hanggang kailan yan sila? Yung kamag-anak nga, yung kadugo nga, hindi masuportahan ng matagal. Lalo pa kaya yung hindi mo kaano-ano? Na nagkakilala lang kayo dahil sa social media, dahil sa YouTube. Yung kamag-anak nga, di ba yung mga kamag-anak? Makapagbigay lang sa kamag-anak. Hindi naman nagtatagal, di ba? Wala ang isang taon. Yung iba sabi, tutulong, panandalian. Ito kamag-anak ha, pero
hindi nagtatagal ang tulong. Di lalo na sa hindi mo kano-ano. Baka naman hindi magtatagal din yan. Hindi natin akalain na maiimpluwensyahan ng kasamaang ugali itong si Tikyo ni Kapiste, mga kalingap. Pero hindi po ito yung ating reaction ngayon ng mga kalingap. Abangan nyo din po yung reaction ko dyan, no, sa kanilang dalawa ulit ni Tikyo. Pero dito tayo, mga kalingap, kay Kapiste, na yun nga hindi po dumalo doon sa meet and greet nila sa tawag dito sa RTC, mga kalingap ng Daet, no, Camarines Norte. At ayun nga, pinagtawanan, no, hindi ginalang ang justice po, mga kalingap, nitong ni Kapiste, no. Pero alam mo sa kahit ang mga judge ngayon, ang mga piskal may mga cellphone, pag napanood yung ginawa na parang ini-small mo yung piskalya, dako, baka maasar sa'yo at bigla na lang maglabas siya ng warrant of arrest. Mahirap po yun, no? Hindi niya po ginalang, mga kalingap. At ayun nga, sabi nga dito sa video na ito na pinatunayan ni Kapiste na talagang pumunta sila sa sabungan ni Biran, no. Ito ba ito totoo, mga kalingap? Yun na nga, kung totoo ba talaga yung nagpunta ng sabungan, no? Kasi mukhang baka naman nagbibiro lang. Kasi yung napanood ko yung live niya nung gabi, sabi niya pumunta daw sila ng Suna. Iniiba na yung kwento, no? Sa Suna daw sila nagpunta. Kaya daw hindi sila nakarating. Hindi sila nakarating sa sa piskalya. Sa Suna daw sila nagpunta. So makikita mo talaga dito hindi seryoso. Kaso lang siyempre may abogado man, no? May abogado man din sila, at balita ko nga ang kinuha nilang abogado magaling. Magaling na abogado daw ang nakuha nila. Sa mga sinasabi ni Kapiste, parang yun nga, pinapahamak niya din po. Tawag dito, dinadala niya sa kapahamakan itong si Biran, no? No, malinaw. Ito ang malinaw, ha? Guys, ito ang malinaw sa lahat. Bakit kasi sinabi na nagpunta sa sabong? Tiloy ngayon, mas lalang mababas itong si Tatay Biran. Kasi kung hindi sana sinabing nagpunta, kung sinabi na lang na nag-outing, okay pa. No? Pero kung sabihin mo nagsabong, sugal yun, no? Tapos, alam naman ng mga viewers, walang trabaho. Ano ang ipinampusta mo? Saan ka kukuha ng pangsugal? Talagang mababas ka. Dahil dito, sa pagsabi na nagsabong sila. Naku, mahirap. Mapapahamak talaga itong si Tatay Biran. Pwede namang magsabong, basta patago lang. Siyempre, kung yan ba talagang hiling niya, simulat noon pa. Kaso nga lang, nalaman na ngayon na nung pagdating ni Kapiso na sinabi na hindi kami nakarating sa korte kasi nagsabong kami. Nako. Talagang boom, di ba? Sabog. Sa mga bashing, di ba? Kasi sinabi niya dito, nagsabong sila ni Biran. Kaya nga daw hindi po nakapunta doon sa meet and greet nila ni Kuya Bal Santos Matubang. Nasaan ang tapang mo? Kapiste, na sinasabi mo, nasaan? Tapos nagmamayabang ka pa na nagsabong kayo dahil hindi kayo nakapunta? Yan ang tandaan mo, Kapiste. Nagmayabang ka pa ng mga ganyang sinasabi mo. Iwan natin kung ano susunod na mangyayari, no? Dito, mga kalingap, no? Pero alam mo, sa totoo lang, kahit hindi pa niya man aminin, nai-stress din yan. Hindi man pwedeng hindi ka ma-stress. Kahit sabihin mong may abogado ka, mabuti sana kung milyonaryo ka talaga na kaya mong suportahan ang kaso. Kunyari, aabot yan ng 2 taon. Sa tingin mo kaya yung mga sponsor mo na nagbibigay sa iyo ng suporta, nag-ambag sa iyo, aabutin nila yung 2 taong pagbibigay sa iyo ng pang-abogado? Kasi ang abogado, ang balita, pribado, hindi man sa hindi itong PAW.
privado ang private lawyer ang mahal, mahal ang ang bayad. Oo. Naku, di ko lang alam. Pero sa totoo lang, kahit sinong tao pag may kaso, nai-stress. Nawawalang ganang kumain. Tulog ka ng 6 na oras, magiging bawasan ng 2 o 4 na oras na lang. O, tapos siyempre, kagaya niyan, hindi naman po pwede na hindi ka aatin ng patawag ng korte. Kunyari, natapos na tong mediation nila, yung pag-uusap. Siyempre, maglalabas ang korte ng hindi na sabina kundi warrant na. Alangan man lang hindi mo susundin yung warrant. Naku po, mahirap yun ha. Di mo alam, pusas talaga ang ibibigay sa'yo dyan ng pulis. Magtago ka na lang na huwag kang madampot ng Biyernes, ng hapon. Basta kadalasan talaga itong mga pulis, ang kanilang dalaw sa'yo guys, hapon. Oh, tapos wala na, sarado ng opisina. Paano ka makapagpiyansa? Sabado, Linggo, wala din. O di, 3 gabi ka sa silda. Kaya wag niyo pong wag niyo biruin. Ay, mahirap biruin ang kaso. Sa totoo lang, kahit nga yung mayayaman, na-stress din eh. Kasi nga, yung yung sayang ang oras, sayang ang oras mo, papuntang dait, pauwi na naman. Mabuti sana kung isang bayan lang ang pagitan, masayang ang oras. Tapos yung isip mo ba na hindi ka makapag-focus doon sa gagawin mo kasi inisip mo, naku, may hearing kami. Kahit sabihin mo may abogado ka pang magaling. Kinakatawan ka ng abogadong magaling. Hindi man ganun kadali matapos yan. Lalo pa kung ang abogado ni Kuya Bal magaling din. O, ipapaliban muna. Sa sunod na lang. Matagal yan ha. Hindi yan makaya ng 1 taon lang. Kasi may mga abogado sila parehas. Ipupuspo niya ng kabila. O, sa sunod naman. O, pabor yan kay pabor ito kay Kuya Bal. Bakit? Malapit. Pwede nga lakarin lang yung Hall of Justice sa bahay ni Kuya Bal. Kasi nandyan lang sa Kamambugan eh. Bahay ni Kuya Bal nasa Magang lang. Magkasunod barangay lang eh. Pabor to kay Kuya Bal kahit mag-araw-araw magkakaso kayo dyan. Basta dito lang sa dait. Ang problema nga pag malayo ka, may stress ka talaga. Hindi mo pwede sabihin tungtuwa ka kasi marami namang supporters. Ngayon lang yan. Pag tumatagal mo, wala din yan sila. Bago natin ipagpatuloy itong ating reaksyon, syempre, magsha-shoutout muna tayo sa ating founder, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Parab, at sa lahat po ng mga OFW, sponsor, charity vlogger, ambassador, at syempre sa mga charity vlogger, at ganoon din po sa mga kasamahan ko pong reactor, especially po sa Team Bios, Karipa, Team Watchers, at sa lahat po ng mga legit reactor po na nandito sa Team Kalingap. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayun mga Kalingap, sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa aking YouTube, maraming salamat po. Yan po, nagsabong daw po sila ni Tatay Biran. Talagang Ito mga Kalingap, no, ituloy na po natin itong ating reaction dito sa sinasabi ni Kapistri. Yan. Wait lang ha. Yan. Nagsabong kami ni Tatay Biran. Yan po, nagsabong daw po sila. Inamin talaga na nagsabong. Sa bungero ba yan si Batang? Hindi man siguro sa bungero yan. Baka naman talaga, baka isinama lang. No? May mga time kasi na pag nagbakasyon ka sa isang lugar, tapos nagkataon na mayroong tupada or mayroong sabong, kung ikaw'y mahilig sa sabong, kagaya nitong si Tatay Biran, i-invite niya yan, sama ka, manood tayo. Siyempre hindi naman pwedeng pumutang sabungan niya na hindi pupusta. Kasi sa sabungan lang, pagpasok mo pa lang may entrance na.
Oh, siyempre, kailangan mong pumusta para mabawi mo yung entrance mo. So talagang sugal. ni Tatay Biran. Napasarap daw po sila sa sabungan. Nakalimutan daw po niya na mayroon siyang appointment noong araw na yon na magkikita sila doon sa RTC mga kalingap. Hindi, yan naman hindi ako maniniwala. Kasi, paano mong nakalimutan yung galing silang Batangas, sinasabi na nga niya na kapag tapos tong kaso na to, babalikan niya si Kuya Bal ng kaso, triple ang kanyang hiingiing perwisyo sa kaso. Damage perwisyo. Ano bang tawag nun sa Tagalog? Yung naperwisyo mo siya, so triple daw yung hihingiin niyang bayad sa pabalik-balik niya sa diet. Tapos pwede ba namang sabihin na kalimutan? Talagang sinadya yun. Oo. Nagsabong daw po sila. Ayun ha, nagsabong. Nakalimutan ko, may appointment pala ako. Ano ba yan? Sasya na aga sa mga naging taya. Kumawa pa. Napasarap eh. Shout out ko sa inyo lahat, mga kadol. Kanina pa Alam mo, walang problema no? Kaso lang, ang problema dito, mabubuking mabubuking itong si Tatay Biran na sa bungero talaga. At ang nag-booking, itong bago nilang supporter, bago nilang defender. Nako, wala na. Swak sa banga. Nako, lalong napahamak. Ayan, ang malinaw, inamin na nagsabong sila, nawala sa isip nila na mayroon siyang mayroon silang appointment sa piskalya. Mahirap. Nahirap. So booking. Papaano yan? Papaano ngayon papaliwanag? Anong paliwanag dyan ni Tatay Biran or ni Beyonce na yung tatay niya sa bungiro na? Pwede ba yan? Ha? No? Ang ano lang talagang mahirap lang dito, nakakaladkad, no? Si tatay ni Beyonce, no? Nakakaladkad. Pero sana, malusutan nila. Sana hindi mabas, no? Sana lang. So guys, yan naman po ating maiksing reaction. Pag-support natin sa Kalingap Maymay sa kanyang upload videos. Guys, muli po suportahan natin si Kuya Bal. At siyempre yung ating YouTube channel. Huwag pong kalimutan mag-like ha. Like. Salamat mga kababayan.